Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pong series ng The Way of Christ. At ngayong umaga, ang ating namang pagbubulayan ay ang The Way of Service, usaping paglilingkod. Kapag narinig natin ang salitang paglilingkod, meron dalawang tao lamang na present sa salitang iyon. Yung naglilingkod at yung pinaglilingkuran. Ano po? Ang lingkod at ang kanyang Panginoon. At bilang mga mananampalataya, saan tayo nabibilang sa dalawang iyon? Ikaw ba yung Panginoon na inasunod? O ikaw yung isang lingkod na sumusunod at pinaglilingkuran ng kanyang Panginoon? Sa Biblia, at lalo tigit sa atin bilang mga mananampalataya, tayong lahat ay inadefine bilang isang lingkod. And actually, ang ginamit na term sa Bible ay alipin. Kasi kapag iniiwasan kasi ng marami yung salitang alipin, dahil masyado parang aping-api naman pagka yung salitang alipin ang na-encounter. Parang nasa isang kalagayang kaawa-awa. Kaya parang mas maalawang pakinggan sa atin yung salitang lingkod. Pero actually, alipin ang mas bagay talagang gamitin. At ang isang alipin o lingkod man ay isang taong kusang loob na inilaan ang kanyang sarili upang tuparin ang kalooban ng kanyang pinaglilingkuran. Sa Greek term, ang alipin ay doulos. Ang ibig sabihin ay totally under his Lord. At wala siyang karapatan sa kanyang sarili. Yun ang ibig sabihin ng isang alipin, servant, lingkod sa Biblia. Especially during those old times, sa panahon ng ating Panginoong Jesus, sa panahon nitong Bible. Kaya sa panahon ng Biblia, ang isang lingkod ay hindi lamang gumagawa ng tungkulin, kundi namumuhay siya sa ilalim ng kapamahalaan ng kanyang Panginoon sa ating mga mananampalataya ng Diyos at inuuna ang kalooban ng kanyang Panginoon panghuli ang kanyang sariling kapakanan. Ganyan ipinapakilala ng Biblia ang isang lingkod. Ang priority niya ay ang bigyang lugod ang kanyang Panginoon at sundin ang kalooban ng kanyang Panginoon. Ganyan din inilalarawan ng Biblia ang mga alagad ng Panginoong Yesus. Ang ating top priority ay bigyang lugod ang ating Panginoon. Sabihin mo nga sa iyong katabi yun, ang ating top priority ay bigyang lugod ang Panginoon. Ibig sabihin, yung top priority, yun ang pangunahin. Yun ang una, yun ang pinaka-goal natin bilang mga lingkod, bilang mga alipin. And since tayong lahat ay lingkod, inaasahan tayong maglingkod. Amen po ba yun? Lahat tayo ay inaasahang maglingkod. Say it to your neighbor again. Inaasahan kang maglingkod. Dahil ikaw ay isang lingkod, ikaw ay isang alipin ng Panginoon. Siyempre, pagdating sa usapin ng paglilingkod, mabilis natin marahil maiisip pagdating sa context ng iglesia, yung paglilingkod na naawit, natugtog, katulad ng mga nandito kanina, nagaturo sa Sunday school, nangangaral, o katulad ng aking ginagawa sa oras na ito, at ibang mga ministry pa, yung pagkakawang gawa, pagtulong sa mga nangangailangan, at ibang mga paglilingkod, kahit yung mga hindi kapansin-pansin na mga ministry katulad ng sa paglilinis, pagluluto, etc. Ang gusto ko lamang sabihin, lahat tayo ay merong ibinigay ang Diyos na
kakayanan, maliit man yun o malakiwari sa iyong paningin. Lahat tayo binigyan ng Diyos ng kakayanan at kaloob para magamit sa ating paglilingkod. Siya ang nagbigay sa atin ng kakayanan iyon for the purpose na magamit natin sa ating paglilingkod sa Kanya. And since ang Diyos ay nagbigay sa atin ng kakayanan, may pananagutan tayong gamitin ang mga kakayanan at kaloob na ito para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Now the question is, ginagamit mo na ba yung kakayanan yan? Yang kaloob na yan para sa kaluwalhatian ng Panginoon? Can you answer that question? Ginagamit mo na ba yung kakayanan yan? Yang kaloob na yan, yang husay na yan para sa kaluwalhatian ng Panginoon? Because that is the main reason kung bakit ibinigay sa iyo yan. Hindi para i-enjoy lang ang buhay mo. Hindi lang para magtrabaho ka at kumita ng pera. That is the main reason kung bakit nasa iyo yan. Para magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Pero mahalaga ding maintindihan natin. Pagdating sa paglilingkod, hindi lamang yung gagawin natin. Kung ano yung gagawin natin. Kundi yung kung paano natin gagawin. Naunawaan po ba natin yon? Hindi lang mahalaga yung ano ang gagawin mo. Mahalaga yung kung paano mo gagawin. At doon sa tanong na paano ang gagawin, ang tinutukoy ko yung puso ng paglilingkod. Bakit mo gagawin ang iyong ginagawa o gagawin? Tinitingnan ng Diyos ang salubin ng ating puso. Habang tayo ay naglilingkod. Dahil maaring mangyari na maging napakahusay natin in any area ng ministry sa iglesia, in any kind ng service, and yet, hindi naman nalulugod ang Diyos. Again, hindi tumitingin ng Diyos sa panlabas. Ang tinitingnan ng Diyos ay yung panloob. Alam na ng marami sa atin yan. Pero uulit-ulitin natin. Bakit mo ginagawa ang iyong ginagawa? Maaaring ang iba ay naglilingkod, hindi ko sinasabing kayo, pero kung ito man ay totoo, panawagan to para magbago at magsisi. Naglilingkod upang parangalan, maghangad ng pagkilala, pagpaparangal, papuri ng iba. Pero gusto ko ding maniwala na marami din naman ang totoong naglilingkod dahil sa kanilang pagkilala sa Diyos. Kaya pagdating sa usaping paglilingkod, mahalagang ma-realize natin kung ano ang isasagot natin doon sa tanong na yon. Bakit ko ginagawa ang aking ginagawa ngayon? Dahil kung ano ang magiging sagot mo sa tanong na yon, ang nag-reflect kung ano ang totoong motibo at intention mo sa iyong paglilingkod. Ngayon, kung babalikan natin ang ating Panginoong Hesukristo, meron siyang magandang sinabi pagdating sa tamang saloobin natin bilang isang lingkod. Ang sabi niya sa Mateo chapter 20, verse 28, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay bilang pantubos sa marami. Hindi naparito si Jesus para paglingkuran, kundi para maglingkod. Kung ang Panginoong mismo na hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, ay piniling magpakumbaba, ibaba ang kanyang sarili para makapaglingkod. Hindi ba dapat lamang na magkaroon din tayo ng ganong attitude sa ating paglilingkod? Matutunang ibaba ang iyong sarili at kilalanin ang Diyos na dapat pinaglilingkuran. Hindi nagdalawang isip si Jesus. Nahubarin ang kanyang karapatan. Hindi na walang pagka-Diyos niya. Ang hinubad niya yung kanyang karapatan bilang Diyos para sa atin, para ipakita ang isang halimbawa ng paglilingkod na mayroong buong pagpapakumbaba.
Doon sa langit puno ng kaluwalhatian, kapangyarihan, at karangalan ng Diyos, ang Panginoong Hesus, hindi po ba? Bagamat taglay niya ang lahat ng karangalang ito sa langit, kusang loob siyang nagpakababa para tuparin ang kalooban ng Ama at siyempre iligtas tayo, ang mga tao. Kaya kung titingnan natin ito bilang isang halimbawa na tutularan, nararapat lamang kung gayon na katulad ng ginawa ni Jesus na tayo'y magpakababa, magpakumbaba, dahil ito ang susi para makapaglingkod tayo ng tunay na mabuti at totoong mahusay sa paningin ng Diyos. Ang mahusay kasi sa paningin ng mundo, yung marami kang kayang gawin. Pero ang mabuti at mahusay na paglilingkod sa paningin ng Diyos ay yung taong pinipiling siya'y nagpapakababa para lamang magawa ang ipinapagawa ng kanyang Panginoon. Sa ating pagbubulay ngayong umaga, gusto kong tingnan natin at basahin ang Lucas 17 at ito ang ating main text sa ating pagbubulay ngayong umaga na nakatuon sa tamang saloobin sa paglilingkod. Lucas 17, verse 7 hanggang verse 10. So kung meron kayong Biblia, buksan nyo sa inyong mga sariling Biblia. Magandang doon nyo basahin, wag dyan sa projector. Malibang wala talaga kayong dalang Bible, saka lang kayo tumingin sa projector. Okay, sabayan niyo po ako sa pagbasa. Lucas 17, talatang 7. Sino sa inyo ang magsasabi sa kanyang aliping kagagaling sa pag-aararo o pagpapastol ng mga tupa sa bukid? Halika at kumain ka na. Hindi ba't ang sasabihin ninyo ay, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka, at pagsilbihan mo ako habang ako'y kumakain. Pagkakain ko, saka ka kumain. Pinasasalamatan ba ng amo ang kanyang alipin dahil sinunod siya nito? Ganoon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniuutos ko, sabihin ninyo ang ganito, kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Saglit po tayo manalangin. Panginoon, patuloy kaming humihingi ng biyaya mo, ng karunungan mo at ng pangunawang nanggagaling sa inyo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Kumilos ka po sa aming kalagitnaan para sa pagpapatuloy namin ng pagbubulay ng mga salita. Hindi ito mga salitang papasok lamang sa aming isang tenga at lalabas sa kabila, kundi mga katotohanan magiging napakamakapangyarihan at magiging totoo sa aming mga personal na kalagayan at kasalukuyang kalagayan, Panginoon. Mangusap ka sa puso ng bawat isa. At lalo tigit sa mga katotohanan ng kailangan sa panahong ito. Huwag niyo pong hayaan na hindi namin ito makuha, maunawaan, matanggap, Panginoon, at maging kapakinabangan ng bawat isa. Pagpalain niyo din po ang inyong lingkod upang lahat lamang ng lalabas sa aking mga labi ay mga salitang nais niyo po na ituro, ipaunawa, marinig ng iyong mga anak, ng iyong mga lingkod. At ikaw ang maitaas maluwalhati sa dulo nito. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So ngayong umaga, titingnan po natin ano ang tamang saloobin ng isang naglilingkod. Dahil isang tunay na lingkod ay hindi lamang nakikilala sa kanyang ginagawa, dapat higit siyang makilala sa kung paano niya ginagawa ang kanyang paglilingkod. Meron 3 bagay pagdating sa tamang saloobin ng isang alipin o lingkod. Una, huwag ariing karapatan ang pahinga. Sabihin mo nga sa iyong katabi, huwag mong ariing karapatan ang pahinga. Parang hirap na hirap kang banggitin na. Ang sabi dito sa verse nating binasa, sino ang magsasabi daw sa kanyang aliping kagagaling lamang saan? Kagagaling na sa pag-aararo o kaya na may sa pagpapastol ng tupa. At sasabihin, halika't kumain ka. Hindi daw ganoon ang sasabihin. Sa halip, sasabihin daw sa kanya ng kanyang Panginoon, ipaghanda mo ako ng hapunan. Magbihis ka. And then pagsilbihan mo ako habang ako'y kumakain. Pagkatapos ko, saka ka pa lamang pwedeng kumain. Ano ang makikita natin sa talinhagang ito?
Merong isang alipin na galing sa pagtatrabaho. And obviously, maaaring pagod na pagod yun. Sa mga nakaranas mag-araro, palagi ko nakaka-relate kayo doon sa taong yun, hindi ko naranasang mag-araro. Kung gaano nakakapagod ang mag-araro, magtalok sa tubigan, lalo sa tindi ng kainitan ng araw. At ikay uuwi expecting na makakapahinga. Siyempre sa pagod na maghapon. Pero ang uuwian mo ay yung amo, ang iyong Panginoon. At ang bungad sa ay, halika nga at ako'y ipaghain mo. Ipagluto mo at ako'y kakain. Sa isang natural na pag-iisip ng tao, ang initial impression marahil grabe naman yan. Wala namang awa, wala namang habag. Hindi ba dapat muna akong pumahinga ng kahit konti man lamang para meron namang lakas na magawa kong ang ibang mga bagay? Pero kung titingnan natin ang talatang ito at ano ang gustong iparating ni Jesus, at sa dulo ng puntong ito ipapaliwanag ko yung pagbabalanse ng point na ito. Kung ang ating titingnan ay parang wala siyang karapatang pumahinga. Hindi ba? Yun ang isa sa gustong ibato nito na tila wala siyang karapatang magpasya sa kanyang sarili na wait lang po muna, mapahinga muna ako. No, walang ganun. Mula sa bukid, diretso sa pagluluto, paglilingkod sa kanyang Panginoon. Hindi ito nangangahulugan, mga kapatid, na masama ang magpahinga. Ang punto ni Jesus sa gustong bigyang diin dito sa atin, na ang isang lingkod ay hindi inuuna ang kanyang sariling kaginhawahan, kundi ang kalooban ng kanyang Panginoon. Yun talagang isa sa main truth na gustong ibato nito sa atin. Hindi ito nagtuturo na, abay, masama ang magpahinga. Siyempre, tao tayo, kailangan natin pumahinga. Pero ano ang gustong iparating sa atin ito bilang isang lingkod, bilang isang alipin ng ating Panginoong Yesus? Ang isang lingkod ay hindi inuuna ang kanyang sariling kaginawahan, kundi ano ang kalooban ng kanyang Panginoon, yun ang kanyang prioridad. Kung kayo ang tatanungin at ilalagay ninyo ang inyong sarili sa posisyon ng aliping iyon sa talinhaga, ano ang inyong magiging tugon doon sa inyong Panginoon na tumawag sa inyo? Kakarating nyo lang sa trabaho. O guy, halika nga. Ako'y pagluto mo ng kare-kare. Ay tagaktak na ang pawis at pulang-pula ang balat dahil sa tindi ng init. Anong magiging reaksyon nyo? Marahil iisipin nyo, kung hindi man kayo magsalita, grabe, sobra naman itong aking amo na ito. Magre-reklamo, matapadaing, aangal ka. Hindi po ba? Yan ay normal lamang na reaksyon ng isang tao sa kanyang sarili. Pero hindi ganun ang makikita natin sa aliping nasa talinhagang ito na ibinahagi ni Jesus. Sinunod niya, ginawa niya kung anong ipinapagawa sa kanya ng kanyang Panginoon. Wala naman waring trabahong hindi nakakapagod. Regardless kung anong nature ng trabaho yan. Kapag ka maghapong yun ang ginagawa mo, makakaramdam ka ng pagod. Minsan naalala ko nung ako'y nag-prepare, yung aking kauna-unahang trabaho sa Cavite ay isang factory worker. Kung nakain kayo ng Magic Flakes, kami ang nagawa niyan sa URC. Sino nakakain sa inyong Magic Flakes? Dugo at pawis ko yan. Ako ay nasa processing area. Wala namang araw doon, pero dahil na processing area, meaning to say ng processing area, yun ang unang area sa gawa ng produkto.
At doon ay napakainit, parang nakakulob sa... Hindi kasi pwedeng malamig kasi makakasira sa texture ng pagkain. At ako ang taga-timpla. Doon sa makina, isasaling ko yung tinimplang minasang Minsan nakaranas ako 6 to 6, hindi dumating ang aking kapalitan. Another 6 to 6. Every time na ako ipapasok for 6 months, nung ako yung naka 2 months, 3 months na siguro, palagi iniisip ko, kalahating araw pala ako, anong oras na kaya para magalising ko. Gustong-gusto ko nang umuwi kasi anong init. At minsan, hindi naman para siraan ng mga minsan inaalala ko, tulo ng pawis ko doon sa inagawa ko Talaga pong mainit. Talaga. So, na-realize ko na mahirap talaga ang trabaho. Talagang pag nagtrabaho ka ng seryoso, talagang mapapagod ka lang Kaya nga hanapin mo ng katawan pag-uwi, pumahinga. And yet itong aliping ito, hindi siya nag-complain sa kanyang Panginoon. Na Lord, baka naman pwede kahit 5 minuto lang. Siya'y sumunod ng walang pag-angal, ng walang pagreklamo. Palagi kayo magandang makita natin yun sa ating mga sarili bilang mga lingkod ng Panginoon. Hanggang ilan ang kaya natin gawin sa ating paglilingkod bago tayo umangal. Bago tayo mag-request na, wait lang muna Lord, mapahinga muna. May mga taong nakakaisa pa nga lamang ng gawa. Huwag mong uutusan ng pangalawa at magreklamo na. Pinaghugas mo ng pinggan, huwag mong apagsaing at marikla. Anong pagod ko na? Apagwalisin mo pa sa bahay. Siguro nakaka-relate ang mga bata, mga kabataan, nangyayari sa bahay Pero natural lamang dyan mga kapatid. Tayo mga taong napapagod, nakakaramdam ng hirap. Pero ito ang gusto kong makita natin. Ang pahinga ay biyaya ng Diyos. Hindi isang bagay na maaari mong ipilit bilang isang karapatan. Bilang alipin, yun ang magandang makita natin. Uulitin ko, ang pahinga ay isang biyaya ng Diyos. At hindi isang bagay na maaari mong ipilit bilang iyong karapatan. Naunawaan niyo po ba? Kung ina-acknowledge mo, tinitingnan ang sarili mo bilang lingkod at alipin ng Panginoon, ang pahinga ay isang biyayang galing sa Diyos at di isang karapatan na dapat mong ipilit. At yan ang makikita natin sa alipin sa talinhaga. Makikita natin yung kanyang pagiging selfless na alipin. Hindi mahalaga ang kanyang sarili, higit na mas mahalaga sa kanya. Ano ang sabi ng Panginoon ko? Anong pinapagawa ng Panginoon ko? Handa niyang limutin ang kanyang sarili para masunod at magawa ang kanyang tungkulin. Katulad ng aliping ito, bilang mga lingkod ng Diyos, ganito rin dapat ang maging attitude ng bawat isa sa atin. Maging laging willing maglingkod, handang magsakripisyo, handang mahirapan, and even handang mapagod para sa kanyang Panginoon. Tanungin mo nga yung katabi, handa ka bang mapagod para sa iyong Panginoon? Isa din sa pwedeng magandang halimbawa na tingnan natin na literal ay ang mga nanay siguro sa tahanan. Sila'y maagang nagising. Inapag-intindi ang mga anak. Inapagluto. Minsan namamalengke muna. And then babalik ng bahay para ipagluto ng maaga ang kanyang mga anak na papasok sa eskwela. At pagkaalis ng mga kasama sa bahay, maglilinis, maglalaba, maghapong hindi tumitigil sa gawain. Nakaka-relate pa ang mga nanay na narito. Nakarinig na nga ako ng salitang hindi na naubusan ng trabaho pag nasa bahay. Pero bakit nila ginagawa yon? Hindi dahil sila'y napipilitang gawin. Ginagawa nila yon dahil initially, alam nilang katungkulan nila yon.
Mga nanay, napipilitan lang ba kayong ipagsaing, ipagluto ang mga anak ninyo? Hindi. Ginagawa niyo yon. Initially, siyempre, dahil mahal niyo sila at dahil alam ninyo na katungkulan niyo yon na gawin para sa kanila. Being selfless. Hindi ba? Inuuna ang kapakanan ng iba kaysa ang sarili. At ganyan ang larawan ng isang alipin na inapicture ng talatang ito. Mas inuuna ang kapakanan ng kanyang Panginoon, panghuli ang kanyang sarili. At marahil ito ang hamon sa majority sa atin. Kapag ka nakaramdam ng konting pagod, gusto agad magpahinga kahit marami pang kailangang gawin o tapusin. Sa iba nga, nagsisimula pa lang ang gawain, anong dami ng angal at reklamo. Hindi pa tapos yung gawain, ha? Puro reklamo na. Pero ang tunay na lingkod ay hindi nagtatanong kung kailan kaya ako makakapahinga. Ang tunay na lingkod ay nagsasabi ng ganito, ano pa ang nais ng aking Panginoon na gawin ko? Kung ang siyempre tayo mga taong napapagod, mga superhero nga napapagod din napahinga. Pero pansin nyo ang mga kilala nyo mga superhero. Sino mang kilala nyo superhero? Superman, Batman. Pag dumating ang tawag ng pangangailangan, na merong kailangan silang iligtas o anuman, inaiwan nila kung anong kanilang ginagawa para gawin yung kanilang tungkulin. Selfless. Ganyan ang isang alipin. Sabi ni Juan sa chapter 4, Juan chapter 4, verse 31 hanggang 34. Samantala makailang ulit na sinabi ng mga alagad kay Jesus, Guro, kumain na kayo. Ngunit sumagot siya, ako'y may pagkain hindi ninyo nalalaman. Kahit nagtanong-tanong ang mga alagad, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ang tuparin ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. Pansinin niyo sa talatang iyon. Hikayat ng mga alagad na, Panginoon, kumain na muna kayo. Pero dito makikita natin na mismo ang Panginoong Yesus, handa niyang ipagpaliban ang kanyang sariling kapakanan, ipagpaliban ng kumain muna para i-priority ang ipinapagawa sa kanya ng kanyang Ama. Ang matupad ang kalooban ng kanyang Diyos, Ama. Ganon din sa atin po mga kapatid, ang hamon. Gaano kakahanda na ipagpaliban, iisang tabi ang mga bagay na ginagawa mo o pinapahalagan mo ngayon para i-priority ang ipinapagawa ng Diyos sa iyo. At sa una-unang talata ng Juan chapter 4, doon ay mababasa natin ang eksena sa pagitan ni Jesus at ng babaeng Samaritana. Ang intention talaga doon, initial intention ni Jesus ay dumako doon para sana magpahinga. Pero alam ni Jesus na mayroon darating doon na isang babae. Kaya sa halip na pahinga ang kanyang i-priority, sinamantala niya ang pagkakataong yon para magministeryo doon sa babaeng Samaritana. Mangaral. Kaya nung bumalik ang mga alagad na may dalang pagkain hindi pagkain ang unang naisip ni Jesus, kung hindi, paano niya matutupad ang kalooban ng Diyos? Kita niyo kung gaano ka-busy si Jesus. Si Jesus mismo ay nangangailangan ng pahinga pero inapili niyang wag munang pumahinga. Siyempre makikita natin sa ibang mga bahagi ng mga talata sa Biblia na may mga pagkakataon din naman na si Jesus ay nagpahinga at nagtuturong na magpahinga. Pero dito sa ating binasa at binubulay na talata, isa lamang ang gusto kong makita natin at ma-retain sa ating isip. Kailangan nating ma-acknowledge na bilang mga alipin at lingkod ng Panginoon, ang ating
dapat na sikaping ma-accomplish ay yung ano ang ipinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Mas mataas ang pagpapahalaga sa kalooban ng Diyos kaysa sa sariling kaginhawahan. Handang maantala ang pahinga para gawin ang kalooban ng Diyos. Hindi ba't kapag mahal naman natin ang Panginoon, handa tayong magbigay ng oras, ng lakas, ng pagod para sa Kanya, kung papaano gano'n natin yung ginagawa sa mga taong mahal natin sa buhay. Pero mahalagang tandaan, katulad ng sinabi ko kanina, para balansin nating makita ang katotohanan sa puntong ito, ang talinhagang ito hindi naman nagtuturo ng pag-aabuso sa ating mga sariling katawan. Hindi naman ito na nagtuturo na abusuhin mo lang katawan mo to the point na ikay magkasakit na ng inam. Hindi naman po ganon. Ang tinuturo lamang ng talatang ito sa atin na gusto ni Jesus na makita natin ay yung puso ng isang lingkod. Ang ating prioridad ay dapat ay ang ating Panginoon at ang kalooban ng Panginoon. At kung kinakailangan na hinihingi sa atin na magsakripisyo, magtiis, magpaliban ng mga bagay, pipiliin natin gawin yon, makasunod lamang sa kalooban ng Diyos. Katulad ng makikita natin sa Panginoong Hesus mismo. Pangalawa, tamang saloobin sa pagdilingkod, huwag ariing karapatan ang pasalamatan. Huwag ariing karapatan ang pasalamatan. O yung maghintay ng pagpapasalamat. Sabi ng Panginoon sa talinhagang ito, verse 9, pinasasalamatan ba ng amo ang kanyang alipin dahil sinunod siya nito? Sa isang version naman ng Tagalog, hindi pinasasalamatan ng alipin dahil ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin. Kaya si Jesus ay tatanong doon sa isang version ng Tagalog. Pinasalamatan ba ng Panginoon yung kanyang alipin dahil sinunod siya nito? Hindi. Para maintindihan natin ang context and yung historical background ng sa mga Israelita, mahalagang makita natin yung panahon na nangyayari ito. Sa panahon ni Jesus, ang isang alipin ay itinuturing na pag-aari ng kanyang amo. During the old times, kapag ikaw isang alipin, ikaw ay pag-aari ng iyong Panginoon. Ang iyong oras, ang iyong lakas, at ang iyong mismong buhay ay nakatalaga na sa pagdilingkod sa iyong Panginoon. Yun ang isang alipin. At dahil dito, ang mga gawaing ipinapagawa sa Kanya ng Kanyang Panginoon ay hindi isang pabor o dagdag na kabutihang loob, kundi bahagi ng Kanyang obligasyon. At dito sa ating teksto, nakita natin na pagkatapos gawin ng alipin ang kanyang tungkulin, hindi ba't wala naman siyang narinig na salamat? Salamat mula sa kanyang Panginoon. Sinabi ng ating teksto na hindi pinasalamatan ang alipin dahil ginawa niya ang lahat, dahil ginawa niya lang ang kanyang tungkulin. Dahil ginawa lang niya ang kanyang tungkulin. That praise, ano ang ibig sabihin nun? Dahil yan ay tungkulin mo, dapat lamang na gawin mo. Walang obligasyon ang amo, ang Panginoon, na pasalamatan ka sa ginawa mo dahil yan ay iyong katungkulan bilang alipin. At yun ang makikita natin sa talinhagang ito. At sana'y maging malinaw din sa atin yon bilang mga lingkod ng Panginoon. Ganon din ang dapat na maging saloobin sa atin sa ating mga pagdilingkod. Matapos gawin ang ipinapagawa, hindi tayo nag-expect ng papuri, hindi tayo nag-expect na tayo i-acknowledge, hindi tayo nag-expect ng anumang
pagpapasalamat sa sino man. Dahil ginagawa lang natin ito, dahil katungkulan natin gawin ito. Ang tunay na lingkod kung gayon ay hindi naglilingkod para sa pagkilala ng tao, kundi dahil sa kanyang katapatan sa kanyang Panginoon. Nasundan niyo po ba yon? Ang isang tunay na lingkod ay naglilingkod hindi para sa pagkilala ng tao, kundi bilang resulta ng kanyang katapatan sa kanyang Panginoon. Sa ating panahon ngayon, siyempre nakasanayan na nating ng marami ang matapos na gawin ang isang bagay, inaturuan natin ang mga bata na magpasalamat at pasalamatan yung tao, which is a good thing. At dapat lamang naman na matutunan din natin mga Kristiyano yon, na magpasalamat. At walang masama sa natanggapin ang mga pagpapasalamat ng mga tao dahil sa ating mga ginawa. Ang pagpapasalamat ay isang mabuting katangian. Gayunman, ang puntong binibigyan din sa ating teksto ay hindi kung dapat bang magpasalamat ang tao. Ang punto ay huwag nating isipin na karapatan nating makatanggap ng pasasalamat dahil sa isang bagay na ginawa natin. Halimbawa sa mga anak versus sa magulang. Yung tumulong, gawin ang isang bagay na ipinapagawa. Parang ang ganda naman at ang sarap pakinggan nga na, salamat at ako'y sinunod mo. Pero hindi ba, bilang ikaw na tagasunod, dapat lamang na ikay sumunod? Naintindihan niyo po ba yun? Bilang tagasunod, dapat lamang na ikay sumunod. Kaya ang tunay na pagsubok sa pagdilingkod ay ito. At itest niyo ang inyong mga sarili. Kapag pinupuri ka ng tao, at kapag hindi ka pinupuri ng tao sa iyong ginagawa, paano ka nag-react? Kapag pinupuri ka, ikaw ba'y nagre-rejoice, nasisiyahan? Pero kapag hindi pinupuri ang iyong ginagawa, pag hindi ina-acknowledge ang iyong ginagawa, ni walang kaunting TY, thank you, sa chat, walang pumapansin sa ginawa mo, ano ang iyong nagiging damdamin? Maghapon na lamang, at ako na naman, ako ng ako. Ano ang nangyayari kapag naglingkod tayo ng buong puso, pero walang nagsasabing salamat? Magpapatuloy ka pa rin bang maglingkod ng buong puso? Sa mga tunay na kumikilala sa Diyos, dapat nating naunawaan, mga kapatid, na ang totoong buong pusong pagdilingkod ay nag-expect ng nothing. Yun ang totoong buong pusong pagdilingkod. You expect nothing from the Lord. Dahil kung nag-expect ka ng something, I don't think na yun ay pwede nating i-define na buong pusong paglilingkod. Ngayon ang problema, sa halip na papuri na ina-expect mo, ang narinig mo'y puna. Ano? Panlalait pa? Ano na yan? Oo, linis ba ganyan? Ganyan ba ang klase ng paglilinis? Unawaan niyo po. Parang napaka-unfair. Unfairly treated. Ay malamang-lamang kung kanina nagareklamo ka ngayon, magahinanakit ka. Dahil kapag binigyan ng puna ang iyong matinding pagod sa ginawa mo, sa halip na appreciation, ay talaga namang ba, ikaw na, bahala ka na dyan. Iwan mo na.
Ito ang magiging problema po natin mga kapatid. Kapag masyado tayong naghahanap, naghihintay, naghahangad ng pag-acknowledge sa mga tao sa paglilingkod natin, magkakaproblema yung quality ng ating paglilingkod. Yung quality ng ating paglilingkod. Regardless kung gaano ang kaya mong gawin, pero yung quality ng paglilingkod ay masusukat lamang kung paano ka nag-respond sa mga reaksyon ng mga tao after ng iyong pagpapagal. Ngayon, kung babalikan natin yung alipin sa ating teksto, walang appreciation, and yet hindi siya nagalit. Hindi siya nagdamdam sa kanyang Panginoon dahil alam at naunawaan niya ang kanyang ginagawa ay isang tungkulin niya na dapat gawin. Ginagawa niya ang kanyang tungkulin dahil ito ang nararapat sa isang alipin at hindi naghihintay ni kahit ng pasasalamat. Nawa'y sumadsad dito sa ating isipan po mga kapatid. Kung paanong naunawaan ito ng alipin sa talinhaga, ganun din natin sana maunawaan yun sa ating mga paglilingkod. Yes, nakakapagod minsan ng paglilingkod. Yes, nakakapanghina minsan yung wala man lamang nakaka-appreciate ng lahat ng iyong ginagawang pagpapagal. But remember this, kahit walang tila nakakampansin na isa sa mga tao sa paligid mo, there is God na nakatingin sa buhay mo. At hindi namimiss ng God ang lahat ng mga pagpapagal mo. Hindi natin kailangang mabuhay sa paghahanap ng papupuri ng mga tao. Pag-acknowledge naman, no, mga kapatid, mapapagod ka lamang, mga di-disappoint ka lamang. Again, fix your eyes on Jesus. Doon mo ituon ang iyong puso, ang isip. Sabi ng Apostol Pablo sa Colossus 3 verse 23, "Ano man ang inyong ginagawa, gawin niyo ito ng buong puso, na parang sa Panginoon at hindi sa tao, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo, pagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo, at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa iyo." Kaya alalahanin natin na kung hindi man tayo i-acknowledge sa mga tao, hindi bali na. Dahil alam naman natin na merong Panginoon na nakatunghay mula sa langit. At isang araw, gagantimpalaan din niya ang mga pagpapagal na ating ibinigay. Kaya kahit walang pumapalakpak, walang pumupuri, walang nagpapasalamat, hindi nababawasan ang value, ang quality ng ating paglilingkod sa Panginoon. Dahil ang ating higit na hinahangad ay yung higit na mas mataas, yung galing sa Diyos. Sinabi rin ng Panginoong Hesus ito sa Mateo 6, talatang 1. "Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kapag nagmamalimos kayo, huwag mo nang ipag-ingay gaya ng ginagawa ng iba na mga mapagkunwari. Naglilimos sila sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y mapuri ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag ka naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito sa pinakamatalik mong kaibigan. Gawin mo ng lihim ang iyong paglilimos at ang iyong amang nakakakita sa kabutihang ginawa mo. Nang lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo." So the same principle ang makikita natin. Gawin natin ang mga bagay hindi para magangad ng anumang pagpupuri ng mga tao sa paligid. Sa halip gawin natin ito na nakatuon ang ating puso at isip at atensyon sa ating Panginoon. Dahil siya ang isang araw, pagdating ng araw na yon, ang magbabalik din ng nauukol na gantimpala para sa lahat. Ngayon, kapag ka ang paglilingkod ay nakabatay sa pasasalamat ng tao, madaling mawalan ng sigla kapag ka walang nakapansin o nagpasalamat. Hindi po ba? Yung after
For a while ng iyong mga ginawa, wala man lamang nakapansin, pinapanghinaan ka ba? Nawawalan ka na ba ng ganang maglingkod? Yung tuwing Sabado na lamang, ikaw na lamang lagi ang narito? Nagalinis? Walang ibang nadating? Nawawalan ka na ba ng ganang maglingkod? Wala man lamang tumulong sa akin? Wala man lamang maawa? Maawa naman kayo. Nababawasan ba ang quality ng iyong paglilingkod, mga kapatid? Ano man ang sitwasyon, magtuloy-tuloy lang tayo sa paglilingkod at huwag magsasawang maglingkod, regardless ng anuman ang reaksyon ng mga tao sa paligid. So sabihin mo sa iyong katabi, tuloy-tuloy lang tayo, huwag magsasawang maglingkod. Okay, pang-tatlo at panghuli. Tamang saloobin sa paglilingkod. Huwag ipagmalaki ang iyong nagagawa o nagawa. Huwag ipagmamalaki ang iyong nagawa o nagagawa. Sabi sa verse 10 sa ating main text, ganun din naman, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo ang ganito, kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. So matapos ituro ni Jesus, ang isang lingkod ay hindi dapat inaari ang pahinga, hindi dapat inaaring karapatan ng pasalamatan siya, itinuturo din naman sa atin sa talatang ito. Ang isa pang tamang saalubin yung huwag nating ipagmamapuri, ipagmamalaki ano man ang ating mga na-accomplish sa paglilingkod na ito. Ayon sa ating teksto, sinabi ni Jesus, kapag nagawa ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, please take note the word, lahat ng iniutos sa inyo. Ano ang mapapansin natin? Hindi sinabi ni Jesus na kapag may nagawa na kayo, kundi kapag nagawa ninyo na ang lahat ng ipinapagawa sa inyo. Ibig sabihin, natupad nyo na ang lahat ng ipinapagawa ng Panginoon. Hindi pa rin yung dahilan upang itaas natin ang ating sarili at isipin na meron tayong natatanging karapatan na ipagmapuri. Hey, ako ang gumawa niyan. Hey, that is my accomplishment. Hey, ako ang nag-isip ng project na yan. Hey, ako ang nag-akay sa mga taong yan. Kung wala ako during that time, wala din yan. Grabe naman. Ano ang sabi ni Jesus? Sa halip ganito ang maging wika natin. Sabayan niyo nga ako, kami, mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Yun daw ang ating tamang wika, tamang saloobin. Ngayon, para mas maging malinaw sa atin yung binasa nating praise na yon, hayaan yung basahin ko sa at least 4 na magkakaibang salin sa English. Paano siya i-describe? Sa ESV, ganito ang sabi, we are unworthy servants. We have only done what was our duty. Take note the word, we are unworthy servants. Sa ISB version, we are worthless servants. We have done only what we ought to have done. Sa King James version, we are unprofitable servants. We have done that which was our duty to do. Then sa New English Translation, we are slaves undeserving of special praise. We have only done what was our duty. And last, sa HCSB version, we are good for nothing slaves. We've only done our duty. Ulitin ko yung mga keyword. Worthless servants. Walang halaga kung tama ang aking literal na pagkatagalog. Unprofitable servants. Kumbaga, walang mapapakinabangan sa akin.
Worthless, unworthy, pareho lang undeserving servants, hindi karapat-dapat sa anuman. Good for nothing. Parang ang literal na Tagalog ay alipin nga, wala talaga akong kwenta, walang kabuluhan, kumbaga. Good for nothing servants. Ngayon, napipicture nyo na po ba kung paano ina-describe ito ang isang alipin? Worthless, unworthy. Hindi naman ito inababa ang pagkatao natin. Isipin, grabe naman pagpapababa, no? Parang naliliit na ako. Hindi naman. Kundi gusto lang na ipakita sa atin ito, papaano tayo aakto sa ating paglilingkod. Isa lang ang salita na dapat nating makuha. Be humble. Be humble. Matapos mo magawa ang lahat ng ipinapagawa sa iyo, sasabihin mo, I am worthless servants. I am unprofitable servants. Undeserving. Good for nothing. I am just doing my duty. Wow! What an attitude. What a kind of heart na meron ng aliping ito. Sa original word niya na Griego, akreios, yung Greek word, ang ibig sabihin ay the slave adds no extra profit or merit that forces the master to give a special reward. Tatagalugin ko, ano man ang gawin ng isang alipin, kahit na pagod na siya sa kanyang ginawa, hindi obligado ang kanyang Panginoon na bigyan siya ng anumang reward o kapalit sa kanyang paglilingkod. Hindi nito ibig sabihin na walang halaga ang lingkod sa Diyos. Mahalaga ang bawat isa sa atin. Inaturo yan naman sa atin. In the eyes of God, mahalaga tayo. Pero pagdating sa paglilingkod, gaano tinitingnan ng Diyos ang ating paglilingkod? Hindi tayo karapat-dapat na maging lingkod. Kung titingnan natin at gusto kong iugnay natin yan sa ating likas na kalagayan bilang makasalanan para higit nating ma-appreciate ang salitang iyon. Hindi tayo karapat-dapat na maging lingkod ng Diyos sa ating makasalanang kalagayan. Ngunit dahil sa halagang ibinayad ni Jesus sa krus at sa ating katayuan bilang mga tagapagdala ng larawan ng Diyos, pinaging dapat tayo na makapaglingkod sa hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, ang banal na Diyos. Naunawaan niyo na po ba yung inasabi ng alipin ng sinabi ng Panginoon, dapat na maging wika natin, ako'y walang kabuluhan. Dahil in reality, sa ating likas na kalagayan, wala talaga tayong kabuluhan. Sa ating pagiging makasalanan. Kaya meron isang mahalagang inaturo ito sa atin bilang alipin, bilang lingkod. Regardless of anuman ang iyong magawa at ma-accomplish sa paglilingkod mo, always remain humble. Magpakumbaba. Ano man ang iyong kayang gawin at hanggang saan man ang narating ng iyong paglilingkod, palaging ibabalik ang papuri ay sa Diyos lamang. Wala tayong aangkinin kahit ano na sa atin. Wala tayong aaring atin. Wala tayong sasabihing akin yan. Accomplishment ko yan. Walang ganoon. Tayo mga lingkod na susunod lamang at sumusunod lamang sa ipinapagawa at inaasahan sa atin. Kapag masyado na nating ipinagmamalaki ang ating nagawa, mawawala ang pagpapakumbaba. Dapat ang ating paglilingkod ay para itaas ang Panginoon, hindi para itaas ang ating mga sarili. Sabi ni Pablo sa Roma 11:36, sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmula sa Kanya, sa pamamagitan niya at para sa Kanya.
Sumakanya ang kapurihan magpakailanman. Malinaw ba yung talata na yon? Ang lahat ng bagay ay dahil sa Kanya, galing sa Panginoon. At ang lahat ay para sa Kanya. Sa pamamagitan niya, ibig sabihin napapangyari natin, nagagawa natin dahil sa tulong niya. At ginagawa natin din yon para sa Kanya. Amen po ba? E di ba natin palakpakan ng Panginoon? Nakikita niyo na po ba ngayon na ang paglilingkod natin sa Diyos ay isang dakilang pribilehiyo na ibinigay sa atin? Ang makapaglingkod. So kung hindi pa nating ibinubuhos ang lahat sa ating paglilingkod o hindi pa tayo nag-uumpisa sa ating paglilingkod, marahil ang mensaheng ito hindi lamang paglilinaw ng saloobin, kundi isang paanyaya sa bawat isa na magsimulang ipaglingkod ang iyong buhay. Sa aking pagtatapos, malinaw na ipinapaalala ni Jesus na ang tunay na paglilingkod ay hindi lamang nasusukat sa dami ng ating ginagawa, kundi sa kalagayan ng ating puso habang tayo ay naglilingkod. Ang tunay na lingkod ay inaari ang pahinga sapagkat handa siyang unahin ang kalooban ng kanyang Panginoon kaysa kanyang sariling kaginawaan. Hindi rin niya inaari na siya'y pasalamatan sapagkat naunawaan niya ang pagdilingkod ay hindi ginagawa upang maghintay ng papuri ng sino man. At higit sa lahat, wala siyang anumang karapatan na ipagmalaki, ipagmapuri anuman ang kanyang mga na-accomplish at nagawa. Dahil ginagawa lamang niya ito dahil siya isang alipin, isang lingkod, susunod lamang sa sinabi ng kanyang Panginoon. Ngayon, kung ating susuriin ang ating mga sarili, marahil may mga pagkakataong napapagod ka na. Naghihintay ka ng taong sana'y mayroon man lamang mag-acknowledge sa akin. O minsan ay may lihim kang paghahangad na sana'y ipangalan naman sa akin yun. Pero ang salita ng Diyos ngayong umaga ay nagsasabi sa atin, itama mo sa loobin mo. Dahil magiging katanggap-tanggap lamang ang lahat ng pagpapagal na meron ka. At karapat-dapat lamang sa gantimpalang sinasabi, kung tama ang saloobin, bakit mo ginagawa ito? Panghuling talata na gusto kong ibahagi. Sabi ni Jesus, magaling, tapat at mabuting lingkod, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Hindi ba? Kung meron mang pinaka-final word or papuri na dapat tayong makita at marinig, ay yung pagdating natin doon, ay sabihan tayo, magaling, tapat, at mabuting lingkod. Yun na lang ang ating higit na pakaasamin. Hindi na yung sa mundong ito. Kundi yung pagdating natin doon sa kabila at pagharap natin sa Panginoon, yun ang ating maririnig. At yun ang maituturing natin pinakamataas na gantimpala ng isang lingkod ng Panginoon. Ang sabihin siyang magaling, tapat, at mabuting lingkod. Amen po ba? Nahamon po ba tayo? Nacha-challenge ba kayo na maglingkod? Nahihikayat ko ba kayong ipaglingkod ng inyong buhay? At sana'y natulungan ko kayo na magkaroon ng pagsisiyasat ng ating mga puso.